Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa tong inahan sa kanunayng panabang pizza Jess sa buwan sa Septembre tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento nga makauban na to rong taod-taod. Ako yung lagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni miyentod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan ato daing dawaton atong latest weather update. Ikin sa pag-asa maktan, Ms. Gina Marte. Good morning. Good morning, ma'am. Sa ato mga asuking tigpaminaw, matong latest weather update. Ang easterlies gihapon ang padayong nakapektar dinha sa may Southern Luzon, lakip na dinhi sa Visayas ug Mindanao. Ug tungod niini, ang tibok Visayas lakip na dinhi sa Sugbo kay makasinati ta og generally fair weather karong adlaw nga naalay chance sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugtog kilat hilabi na pag-abot sa hapon ngadto na sa gabii. Wa pud katay active na gale warning mao ang tibok Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na pagguro sa hangin na magumikan sa habagatang silangan ngadto na sa silangan. Di ang kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbot ang kadagatan kay nay pagtaob unyang alas 12:42 sa hapon ug hunas kini unya sa alas 6:42 sa gabii. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 25 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug ngatong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:49 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 8:11 na. Og motong latest weather update gikan diri sa buwatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte, mayong buntag ug daghang salamat. Daghang salamat, Ms. Gina Marte, ug may buntag yung tanan sa pag-asa maktan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Discayas bribe claims part of political script. Sa super balita sa Sunstar, QM Builders gingong mihatag og SUV sa opisyal. Sa The Freeman, flood control kickbacks to senators on the take. Banat News, sa The Freeman, nalatayag truck patay ni Hunong tungod sa traffic stop. Sa Philippine Daily Inquirer, former DPWH executive links Jinggoy and Joel to kickbacks. Sa Philippine Star, Jinggoy and Villanueva tagged in DPWH kickback scheme. Estrada and Villanueva deny axed engineers' allegations. Sa Manila Bulletin, flooded gates of hell. Lacson bears massive corruption in DPWH. Officials and contractors named. Ug sa Tempo, let Duterte come home, Kaufman says to Marcos. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy padangat kaniya itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, Senador Jinggoy Estrada ug Senador Joel Villanueva lakip sa mga gilambigit sa mga questionable flood control project sa nasud. DPWH engineer sa Bulacan mibutyag niini ato sa hearing sa Kongreso kagahapon. Mga detalye sa report ni Gia Navarro. Gisugid ni kanhi Bulacan First District Engineer Brice Erickson Hernandez nga apil di ay ang pipila ka mga senador sa pagpanginlabot sa questionableng flood control project sa nasod atol sa buwag nga hearing sa Kongreso karong adlaw. Kini mo silang Senators Jinggoy Estrada ug Joel Villanueva. Lakip usab sa mga gituuhang nangawkaw sa panudlanan alang sa anumalusong proyekto mao silang kanhi DPWH First District Engineer Henry Alcantara ug Undersecretary Robert Bernardo. May numdumang si Brice gisight in contempt sa Senado human gituuhang namakak ato sa nanglabay nga hearing. Apan gikabalak-an niya ang mamahimong dangatan atubangan sa masakop sa House Infrastructure Committee. Ang mga senador gingong nakadawat og hangtod 30% nga bahin kon SOP gikan sa mga proyekto. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Tungod niini, hugtanong gihimakak ni Estrada ang pasangil ni Brice human nakaginhawa sa hearing nitong Lunes sa buntag. Giagit sa mong senador ang kanhi district engineer nga mupaubos sa lie detector test. Samtang gihimug-atan ni Pasig City Mayor Vico Soto nga namutput lang ang magtiayong Curly ug Sara Diskaya silang gipanumpaang pamahayag at tubangan sa mga senador sa nakalabay lang nga hearing. Atubangan sa mga kongresista, gibarugan ni Mayor Soto nga dakumbahin ang gighain ngadto sa mga Diskaya alang sa mga questionable proyekto nga niresulta sa hilabihan nilang pagkadato. I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan,
gusto nila magulo ang kwento. Sa laing bahin, gihimakak usab di kanhi OPAV Undersecretary Terence Calatrava ang pag-among kaniya sa ubang mga kongresistang giingong na morsyento sa mga flood control projects. Matod sa gipadalang pamahayag, nga usa lang ka coordinating agency ang Office of the Presidential Assistance for the Visayas og walay katungod sa pagpangilabot sa maong mga proyekto sa rehiyon. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia niklaro nga walay utang ang probinsya hangtod sa iyang pagbiya sa katungdanan sukwahi sa pasangil sa bag-ong administrasyon. Gipasabot pa ni Garcia nga lahi ang payables ug ang utang. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisalikway ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia ang pasangil sa kasamtangang gobernador nga si Pamela Baricuatro nga moabot sa 1.1 billion pesos ang utang sa probinsya ato sa pagbiya ni Garcia sa katungdanan. Sa press conference kagahapon, gipasabot ni Garcia nga lahi ang payable sa utang nga dugay mabayaran ug adunay interes. Matud niya nga dili makonsidera nga utang ang payables tungod normal kini nga bayaran sa operasyon sa probinsya sama sa bayad sa mga proyekto, PhilHealth ug pag-ibig. Ayaw i-confuse ng payables sa actual debt. Kung 1.1 billion man na, ang pangutana, pila may cash in bank. Kaya kung negative ka, unsa may cash in bank, pila may naay kwartas sa province nga naa nakadeposito sa bangko. Kung payables atong istoryahan, kay kung negative ka, mag-uul ka, kay unsa may ato ibayad. Matud pa ni Garcia nga panahon sa iyang pagdumala, ang Sugbo regular nga nakadawat og kapin 500 milyones pesos matag buwan gikan sa National Tax Allocation. Gingon usab niya nga ang probinsya adunay kita nga minilyon sa mga negosyo sama sa Cebu South ug North Bus Terminal, Cebu Manila Development Incorporated ug joint venture sa PhilInvest sa IT Park. Gihimugatan ni Garcia nga walay utang ang iyang administrasyon sa bisan unsang bangko sa pagbiya niya sa katungdanan. If you're coming in from the cold, you really have a lot of work. First, in studying. Tun-i, aron ka makasabot. Ayaw diritsog pangakusar kung wa kay hisabtan kay mapalpak ka. Ang Provincial Treasurer's Office ni kumpirma usab nga walay loan ang probinsya ug nagpadayong debt-free. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Traffic Enforcement Agency of Mandaue Contim naka-issue og kapin 500 ka temporary operators permit ug citation tickets sudlang sa usa ka buwan. Kinisubay matud pa silang paghingusog sa operasyon batok sa makalapas sa lagda sa trapiko. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ka buwan human sa pagdeputize sa Land Transportation Office sa napo ka mga traffic enforcers sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Contim ni atong Agosto. Moabot na sa 50 ka temporary operators permit kun TOP ang na-issue sa team. Matud sa pangusabuhatan nga si Hilry Tuya, nga sagad sa mga kalapasan mao ang anti-sardinas policy, dili pagsulob og seatbelt og paglapas sa Anti-Distracted Driving Act. Gawas sa TOP moabot usab sa kapin 500 ka citation ticket ang ilang na-issue gikan niadtong Hulyo sa paghingusog nila sa kampanya batok sa counterflow, illegal parking ug lapok nga ligid sa truck. Giklaro ni Rituya nga walay gipatuman nga kota ang team sa ilang traffic enforcers. Numbers don't lie, but wala ta nag-impose og kanang quota, no? Wala ta ana kay kung ang ako man sagud lahi sa dakong approach. Di ko mohatag og quota kay makakuha na sa tao, makatapulan man na sa tao. Siya na lang magsige nila na siyang panakop. Ang ako nga ang dakpon ra katuran jong ni-violate. Matud ni Rituya nga ang gidaghanon sa naisyuhan tungod lang sa masugot nga pagbantay ug epektibong pagtrabaho sa ilang mga personnel. Gipasabot niya nga ang ilang tumong mao ang pagpatuman sa balaod ug pagdakop sa tinuod nga mga violator ug dili ang pagpadaghan sa ilang nadakop. Although ang uban nakasabot naman na nga whenever moagi sa Mandaue, ang ilang notion gid ana is stricto ang Mandaue, which is good. Dapat kung musod na sa Mandaue, dapat kahibaw na mo nga stricto ang Mandaue, mudakop gid ang Mandaue, ang dili gina madaog bisan
bisan mga suhol or unsa pa. Gipahimangnuan ni Rituya ang mga motorista nga kanunay mosunod sa lagda sa trapiko aron dili magkaproblema. Ang mga violator nga maisyuhan og TOP makamulta og 2,000 pesos hangtod sa 10,000 pesos depende sa kalapasan, samtang ang citation ticket nagkantidad og 500 pesos hangtod sa 5,000 pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sikat nga social media influencer o negosyante mihatag og mga branded helmets sa kapulisan nga gikalipay sa Cebu City Police Office. Iyang kauban nga usasab kasikat nga motor vlogger nga mituyok sa isla sa Sugbo aron ipakita ang nindot nga talan-awon, miapil sab sa pagpanghatag. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Midunarog 18 ka branded nga helmet ang usa ka social media influencer nga taga Kauluhan ug Chief Executive Officer sa usa ka kumpanya ngadto sa kapulisan sa sudad sa Sugbo. Si Mr. Michael Bose ang CEO sa Team Graffiti ug tag-iya sa Evo Helmet Philippines uban sa mga inila nga mga motor vlogger personal nga mibisita sa buhatan sa Cebu City Police Office aron ituno ang mga brand new nga mga helmet. Among nga mga helmet ihatag kini sa mga personel sa Tactical Motorcycle Riding Unit kung TMRU sa CCPO aron mahulipan na ang karaan nga mga helmet sa mga pulis. Mato ni Bossing nga milibot sila sa tibok isla sa Sugbo isip kabahin sila nga pag-promote sa turismo sa Pilipinas aron mapakita sa social media ang mga nindot nga talan-awon sa Sugbo. Gipasalamatan ni Police Colonel Enrico Figueroa ang maong negosyante ug social media influencer tungod kay dako nakaayo kining tabang sa kapulisan sa ilang trabaho. Giangko ni Figueroa nga halos tanang mga pulis nga nadestino sa TMRU daan na ang ilang mga gigamit nga helmet ug peligro kini kon na makasugat sila og disgrasya sa karsada. Yan ang malaking tulong sa ating mga kapulisan sa kanilang pang-araw-araw na pagtupad sa tungkulin. Ano? Nakikita naman natin araw-araw nilang suot yung kanilang mga helmet. Yung iba medyo talagang luma na rin. At ito medyo nakita naman natin itong helmet na ibibigay nila ay quality rin naman talaga to. So malaking tulong sa kanila. So nagpapasalamat tayo at sana ipagpatuloy lang nila yung kanilang ginagawang pag-iikot sa ating bansa. Dahil sabi nga nila, ang pinopromote nila dito ay tourism. Ano? So maganda rin at nabigyan nila na ng pansin itong Cebu City na isa sa mga lugar na pinupuntahan talaga ng mga ating mga tourist. Ano naman nga doon na usa ka pulis aga nakala sa disgrasya sa motor sa dihaga padung na kining mupauli gikan nga milusan og anti-criminality law enforcement operation. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 20 anyos nga lalaking motorista patay human malatayi og dump truck sa barangay Buayad, Dakbayan, Lapu-Lapu. Sa kuha sa CCTV, nakita nga mipugos ang driver sa truck paglabang, bisag naka-orange na ang traffic light ug paingon na mo stop. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Patay ang usa ka motorista human nalatayan og dump truck sa Iskina Aviation Road ug ML Quezon Highway sa barangay Buayad, Dakbayan sa Lapu-Lapu, 1:54 sa hapon kagahapong adlaw. Ang biktima giila nga si Jeff Lawrence Fuentes, 20 anyos nga residente sa sitio Kahuan, barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Samtang ang driver sa dump truck usa ka 54 anyos nga taga barangay Suba, Basbas. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Office, ang duha nagsubay sa susamang direksyon padung sa barangay Ibo. Ang driver ni Butyag nga gikan siya sa hangar ug padung naunta siyang mobalik sa barangay Pusok ni anang higayuna. Samtang ang biktima magsubay usab unta sa susamang direksyon aron magkuha sa iyang amahan sa gitrabahuan niini sa barangay Ibo. Sa unang anggulo sa CCTV nga gisubay sa kapulisan, nipugos paglabang ang maong dump truck bisan og naka-orange na ang traffic light. Samtang sa gisubay nga ikaduhang anggulo sa CCTV, ang motorista ni overtake sa tuo nga bahin sa mong dump truck ug nagpatubangan sa mong truck, hinungdan nga siya nalatayan og diha-diha dayon nakabsan og kinabuhi. Ang driver ni Butyag nga wa siya nakakita sa mong motorista, mao nangayo siya og pasaylo sa tagtungod kay wa kini niya tuyua. Ngayon ra gyud ko pasensya sa tagtungod kay wa gyud di ko na iba ang disgrasya. Wa dito na pa mabantay. Ang driver gitanggong sa Lapu-Lapu City Custodial Facility human sa insidente. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa CCTV, sad-an ang duha ka mga driver sa mong insidente. First, ang motor, ni overtake siya right, which is ang ato ang overtaking is left mong yun. Di man yun ka makita sa driver, especially ang truck, habog kayo, o gari ka sa right mo overtake. Kanisad si truck driver is nakita na to, nagisan siya at fault, kay makita na to sa CCTV, about to stop naman, warning to stop na,
Pero makita na to, murag gusto niya i-beat ang red light. Apan kaganihang buntag, nag-abot sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit ang pamilya sa biktima ug ang operator sa maong dump truck. Suma pa sa inahan sa 20 anyos nga si Lea Rojo Fuentes nga dili na sila mopasaka og kaso batok sa driver tungod kay nagkasinabot na sila sa operator sa maong truck nga si Julio Sereño kasi siya mo'y moabaga sa pagpahiluna sa ilang anak. Kay ang gihangyo ra gid sa family nga mag-file tag kaso in what for? Mabuhi ba si Jeep? Mo nahug ra magkaso ta, magpabayad ta nila, unay kwarta. Sa man na, di naman katilaw si Jeep. So, ug kaya sa operator nga si Jeep amo ipahiluna sa mayong pagkabutang karon nga ingani, wala naman di magplano og kaso. Sigon pa ni Sereño nga isip usa ka operator, iyang tumanon ang gipangayo sa pamilya sa biktima nga siya'y moabaga sa gastuhon gikan sa haya hangtod na sa pagpalubong sa 20 anyos. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Yan, indot na unta is so good. Pero saon man nga murag medyo gipit na sa oras. So dili na sa nato athon partner. Sa among pagbalik mga pagisgot-hisgot kay nay mga dugang update sa gahapon sa kauluhan ug dinhi sa Sugbo kabahin gihapon sa flood control projects. Atangin na sa among pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Nga kagahapon partner, naay wa na safe kagahapon. Nakuan. Marked unsafe yesterday. Safe the previous day, unsafe yesterday. Dali arasad na kuan, dali arasad na Mo lang dayon. dali ara na bali sa kuan, hangin. Kay kagahapon partner si Senator Jinggoy Estrada og si Senator Joel Villanueva gipanganlan ni siya sa katong na-dismiss nga district engineer dito sa Bulacan nga si Bryce Hernandez nga kuan nakadawat og mga kickbacks gikan sa mga flood control projects nga didto gi-implementar sa probinsya sa Bulacan. Nya atong nasuta partner base sa information nga gihatag ni former district engineer Hernandez nga 600 million kuno nga proyekto sa flood control projects dito sa Bulacan ang kang Jinggoy nga siya'y original proponents ani nga project. Unya sa side sad ni Senator Joel Villanueva 600 million. Yang SOP partner 30% lang naman. So 30 times 6 that's 180 million if 600,000. Oh, kamo na partner. Right, tamato eh.
Oh. So atong nakita nga medyo kuan gyud partner kining nagdaghan ng mga revelations, daghang mga ngan nga ni surface, daghang mga nagkanit-kanit na ba ang kanang web of issues o ang mga tawo nga panganlan sago lang depende asa ka malipay kung depende sa kolor sa imuhang gisuportaan. But kini partner kagahapon aside ana sa investigation didto do na present nga mga pruweba sad si former district engineer Bryce Hernandez dili man makaingon gyud siya nga kining mga baseless allegations lang although mo no SOP man gyud na sa mga dunay allegations nga giatubang partner no kanang ilahang ihimakak pareha sa gibuhat nga tahasang kasinungalingan mo na giingon ni Jinggoy kagahapon. Muna sa partner. So, parang Jinggoy, kanang namakak ka, pero mao lagi, mo yung burden of proof lies in the accuser and while di kay ko mobilib anang picture, kay anyone can have pictures taken with whoever. Naman ko bang mga tao good nga kanang hilig kay pa-picture. Kitag politiko, pa-picture, kitag artista, pa-picture, kita og kanang mga inana ba? So, kanang di man siya indication kay magkana sang ninang-ninong sa kasal, di sad kay ko mo kalawat ana nga. It doesn't make you guilty just because kumpare mo, di man na necessarily. It's the act itself that makes one guilty. Correct. Kay kanabit tong picture, what does it say about the crime? It only shows nga you took a photo with that person and not that you committed that crime. So unless siguro daghan na kay mag picture nga kanang kuan gyud ma-establish na gyud pero kung picture lang, what's in a photo? yeah, but mo lagi na partner, it's all about perception. So usahay gamiton sa kontra and this is not the first time that photos have been used in any inquiry even last year, even the years before, even at the time of Duterte. Even the Dutertes used that to implicate De Lima, and a lot of issues surfaced, no, and then look at where De Lima is now and what happened to her case. So kani mga yan perception game gyud siya, but mausad lagi kani si Jinggoy makaingon sad ka na kanang paningkamot sa dihag pangulipas ug maayo and go beyond just saying wa ko isa kay kanang ang uwak ra ba magsige ra mag-ingon wa bisag naa yan nabiya kay record ng katong PDAF ug ni Napoles. So kana and not only Jinggoy kay Senator Joel Villanueva even got much a bigger funding for flood control projects at 600,000. So si Joel Villanueva, I don't know kuan pa ba ni incumbent pa ba ni senator si Senator Joel Villanueva partner? Naglingkod siya karon. Okay. Uy, pag sure dira, nagunsa ka, nagprograma ka, wa ka kailan kay sa senador karon. Ako man kung ipangtanaw ang line-up kagahapon sa mga senator. Maglibog jud ko anak nilang tolo, si Gatchalian, si Tolentino og si Joel Villanueva nakadumdum nako katong ubanon og style. Sige ba istorya de isog-isog sa kanang best in drama kayo ba with all the body language ana kung kuan jud ka makatuo jud ka makapalit jud ka sa produkto pero di ay to 600 million pesos pero mo ni mere denial is not denial is the weakest alibay man partner kay igor magka nga dili to ako sige naamay gipang sulti diri nga madetalye like na ako noy mga ginahiginganlan si Hernandez nga mga bagman nga ni maudyoy nakikita kang Jinggoy so mao ni ang iyang alkontrahon but Jinggoy also said nga iya jud pasakan og kaso kuno kaning gibuhat ni Hernandez niya nga pagpanyurak sa iyahang dungog pagdawit sa iyaha and for all it's worth mo lagi natong giingon partner bisan palagi og kanang listahan diha kay kuwang or kanang listahan questionable but for all it's worth kung ako looking at it like fairly neutrally objectively bahala na mo diha basta nay minganlan pero ato aning ang that's a good start off point sa mga investigation may na lang in other words. But still, kanang people would also think ba nga, what took you so long and what could have happened? What pressure was applied? Maosad. And then, he was at the Senate hearing
the other day, nya dayon lain ang iyang testimony the following day at the lower house. Kita sa Kuan nato. man good, it would cast aspersion ba on whatever comes next if you do that, if you start like that. And then si Pasig City Mayor Vico Soto kaghapon partner na imbitahan sad sa lower house sa ilang hearing sa mga diskaya nya dayon gi-imbitar ni siya because passionate kayo si Mayor Vico Soto sa iyang mga post online against the Diskayas partner. Kay matod niya aside nga naaslay at naagid siya kuna siya personal knowledge sa ubang mga transactions kay diha man ni based sa Pasig City diin siya ang mayor niya. Atbang sa gyunan niya. Atbang pagyud niya sa politika and then naglinabayay siguro na sila glapok last time. Actually ni Mayor Vico no, it's more the Diskayas. Okay. So mao na karon nga naglungot-lungot yun in taon ning Batan-on nga mayor kay pung niya gahapon dili lang kuno inconsistent ang testimony pero sasabihin ko na it was a blatant lie kasinungalingan jud kuno matod ni ni Mayor Vico Soto kay di ba pangutana siya unsa may kasinungalingan didto ingon si Mayor Vico nga 2 to 3% ra kuno matod pa madiskaya ang ilahang gross margin, ilang gross profit sa mga kontrata nga ilang kuha sa gobyerno pero mutuo kana partner 2 to 3% nya swerte na lang kuno kung 5% and naa pa kunoy ubang mga projects na pa kunoy mga kontrata nga lugi pagid kuno sila so mo nagikatawa ni Mayor Vico nga nabay magnegosyo nga magpalugi ka and then especially in these kinds of mga contracts nga ibid jud nimo so kahibaw jud ka sa cost kahibaw ka sa pilay magasto nimo. Yeah, kay tumisad di man na pinugsunay nga mo transact with government. In fact, there are a lot of contractors who really refuse to do transactions with government because they know dugay mabayran, dugay ang bidding, dugay ang process, daghag mag-apil-apil, daghag mo salida. So, di man na pinugsanay kanang nga ara gid mo din ha kung maalkansi di ay mo. Yeah, 2 to 3% unya dayon nagpasiatab man sa ilahang kuan 11 digits kuno nga total assets. Nya naa man na recorded man na sa mga interview niya with mga prominent nga mga journalist/vlogger ambot unsaon ni nato sila pag describe kay murag na hybrid naman sila sa pagka-journalist ambot na unsa na ni sila karon wa na kahibaw sa wa na kahibaw sa ilahang gusto mahitabo silang kinabuhi. So, what do you mean? Who are you referring to? Katong mga ni-interview sa mga diskaya, kinsa man to sila? Julius Babaw, nya dahil ang usa si Corina Sanchez, nga nay mga kuan, managi nay mga ingon sa mga netizens nga unsa man gyud mo kining journalists mo or content creators mo or vloggers mo? Well, actually, you can also be both. You can be both. But to me, the most important thing, regardless of whatever your persona is vlogger or journalist, pinaka-importante gyud is kanang imuhang kanang integrity as a person. Doesn't even matter what you do, no? Yeah. Integrity is supposedly basic, supposedly important. But apparently to some, it depends. But di masad ko mo kalawat nga kang Julius ra nagkang Corina kay naman ay producers di man na pareha na to diri nga mulingkod ta niya kita ra maghunahuna sa tong content kita ra maghunahuna sa ato ang topic kani sila naman gud ni sila mo produce na mag-research for them. And precisely why wala ni issue og personal statement si Julius Babaw og si Corina Sanchez. But ang ni issue og statement was the show itself because it was the show that was implicated and not their personal capacities as hosts. But in the long run mo na moingon gud ko din ha bisag kinsa dinhi nga kanang tarungan ani ninyong trabaho kay ending na kami may murag buang kay kami ang naw nga makit-an sa TV. People don't care if nagtinanga ang mga tao, if nagtinapulan ang imuhang crew, di man sila kakitaan ang ilang makit-an, banga man na si kuan kay wa nagkadimao, wa ni tingog iyang kuan nang luspad kay ang naong kana mga inana ba. It's actually reality nga ang pinakamahinumduman sa tao is ang nagtabi, ang nasa screen. Murag banda ba? Di makakahinumdum sa pangan, sa bahista, sa gitarista. Manumduman gini ang singer, yun. Ang frontman. So, yung anasad na siya, which is also the same as the case of kana nga mga tao. Pareha sa daan kung nahitabo karon like DPWH ka, di man kayo mahinumduman sa mga tao ang
kinsay nas ubos, it's bunuan. Mm. So, kagahapon, natiwas kay daghag ng gawas, no? Which also shows gyud nga nindot nga si Panfilo Lacson mo nilingkod na ron nga kuan kanang pro tempore, and then katong sa Blue Ribbon nga issue yesterday I saw, because to me part of my responsibility as a broadcaster is to also look at other news items, no, other content, not just reading newspapers, para makabaw kag unsay mga nitabo. In fact, importante nga maminaw kag radyo pod kay na mga latest. But gahapon nakoy nakit-an nga nganong kunong dili si Pia Ontiveros gi-interview si Tito Sen, Senator Tito Soto. Ningon siya nga si Senator Ontiveros gyud ningon gyud nga dili lang ko si Senator Lacson lang. And the question was why? And she said because mas nindot iyang background in terms of investigation. Coming from law enforcement. Yes, so kana to me is also important. So Kanang kagahapon di kagahaman sa power nga gusto jud ka ana just because murag you're looking at the welfare of the integrity of the institution, the Senate as a whole, partner ba? Manay nindot dili personal. depende wa sa takabaw siyang motivation kung tinuod man gani. Thank you. Oo. Nya But kagahapon kagahapon na inang gawas nga mga dugang kasayuran, no, sa iyang privileged speech na igibulgar si si Senator Panfilo Lacson nga mas daghan pa gyud ang corruption scheme nga wa lang natan-aw din as Department of Public Works and Highways kun DPWH kanang mangwarta gikan sa government projects usara na. Naa pa gyud ay mga pag-falsify og mga dokumento, money laundering pinaagi sa mga casino. So dunay usa ka kompanya kanang MBB Global Properties Corporation nga tag-iya matud pa sa Wyndham Garden Hotel sa Clark, Pampanga ug sa dihang. Ang anak man di ay or kanhi Public Works Secretary Manuel Bonoan do naman day giingong family business with the mayor of Candaba, Pampanga, si Mayor Rene Maglangke. Unya mo ni former president sa Global Crete Builders nga mo ay construction company nga nakakuha sa 2 billion nga flood control project from 2018 to 2024 sa Bulacan lang mismo. So, nanggawas na, nasubay na. Base sa general information sheet aning maong construction company, ilang executive nag-appeal man sad sa Treasurer Fatima Gay de la Cruz. Kung imo lang siyang tan-awon, wala ra. Uy, ang middle name Bunoan man di ay. Anak man di is DPWH Secretary. So, anak sa mayor, anak sa Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, ug anak pagyud ni Bonoan, nagkorpo sila. So, ang MBB stands for Maglangke, Bernardo, and Bonoan. So, niingon si Lacson, kamo na connect. Kamo na connect 1 plus 1 plus 1 equals kamo na itubag. So, mo na partner nga murag daghan ang mga natribukar nga mga mga underground movement, mga lain-lain nga racket, no, sa ato ang mga contractor, sa mga taga DPWH. So karon kagahapon sad I was watching the interview of the new Senate President Tito Soto kagahapon. Overhead start niya gipangutana siya ni Karen Davila, partner, kung kining unsa kuno ang iyahang moving forward, how do we address this, because gusto Manila the reason for the coup, the reason nga nung nag-alsa ning new majority ron sa Senate was because gusto nila salbaron kuno ang pangan, ang dignidad sa Senado, mao na ilahang PR nya. So karon moving forward, unsa may buhaton ninyo para to change this, because people are enraged, people nangasuko ang tao. So matod ni Tito Soto, there should be more transparency. And how to achieve transparency, partner? During the budget deliberations kuno, i-televise, i-live stream nila ang entire proceedings, partner, sa mga senador, sa House of Representatives. Then aside ana, partner, kay kanima kuno mga budget insertions, di ay to. Why problema anang sa plenary kay naamay mga media, pero ang mga budget insertions di ay kuno, partner, kasagaran mahitabo at the BICAM level na di ay kanang gamay na lang sila ba, especially kanang sa small nga BICAM. So diha ko na mahitabo. So even the bicameral committee nga meeting kanang i-reconcile na ang wa nagtakdo nga provision sa Senate ug sa House bills aron usara ka bill ang ilang ma-push nga GAA, General Appropriations Act. Diha na even that will be televised for more transparency, which is good, partner. Depends po kay kinsa may mo tan-aw. Oh, exactly.
Kay ang katong mga line items, kuan man day na partner 7,000 pages man day na ang General Appropriations Law. So kung di nimo jud buki kuon og tagsa-tagsaon ang mga line items, dali ra kaayo kung So, naay. karon panahon AI, gamita sad na inyong AI dili para na maghimo ana yung mga picture oy. Kay kanang mga itema na og inyo nang ipang-upload page by page yung mga ikag summary makit-an man good. Oh, muna. Shortened version. Gamiton ra man sad sa mga pa-cute-cute, ilis-ilis sa profile oy. Nya ang presidente partner mo sign siya nga ay ko ing na iya gyud ang isip. Well, that should have been part no of the diligence. Actually na man gyud kay team. That's dapat na the kay task of team. your team. Due diligence is very much necessary. Part na sa imong legal team to study that. Good thing ko no partner kay kini ko nung staff ni Senator Panfilo Lacson, mga eagle-eyed persons kuno ni siya nga Dapat mura lang bukit kay ilahang kion. boss is very particular. Mura sa di siguro siya magtiner og Kuan sa di man sad ka makalipat sad siguro ani kay gikan sa this field. Siya o niya dayon magpartner Nahipid ba yan na sila. diri sa Cebu? Si Senator Panfilo because So, na yung mga Ilonggo ni siya reporters partner na- no? I don't know. Ilonggo ba ni si Kuan Panfilo Lacson. Pero unay mga reporter sa unang Nakaila niya. Kaila Kay giniya. naka-cover niya siya pa ang head. So silang duha ni Sherwin Gatchalian, si Senator Sherwin Gatchalian sa Math Wizard kuno na sa Senado, sila magpartner ni Senator Panfilo Lacson to ensure that there will be transparency in the budget kay Finance Committee chairman naman ni sad si Senator Sherwin karon sa bag-ong nahitabo nga lahugay diha sa Senado. So maka-expect og more transparency and we hope to see that no kay murag kani lagi nadaot sa mga giingon nga budget insertions nya dayon nga dili na ma-trace kay wala na pirmahan naman sa presidente pero wa na nakarga na dito ang pila ka minilyon or even binilyon ka mga just like the case partner of Oriental Mindoro 12 billion nahimong 20 billion or was it 2 billion yan nahimong 20 billion so and then now the province is still kuan problema gyapon ang baha. Iliman ka kung gig-follow kuno to lang master plan, supposedly na-address na with just the 12 billion nga Ay, pasangin allocation. lang sa nilang uwan na sa una, gamay pamtungan. So, duha ako nakita na attorney, kanang mga naibaha, nga hangtod karon nagbaha pa. Unsa may Pero rason dako sa para nakog problema kanang mga lugar nga naay proyekto sa baha pero way baha. Speaking mga proyekto, Ibog ko ba? nay proyekto unsa man ang mga Ano, lugar nga Taod naman ko na dugay, naman ko dres media, man ko na kainomdom nga gibaha ng mga dapita. Ano ba? ita na taga Cebu man gyud ta naaman gyud listahan diri kaning gi-analyze sa Kaniyo, nga lista. gihatag din ko sa Cebu Daily News, 47 ang Cebu City. Kaning Malabuyok, nakaadto kaning Malabuyok og Ronda. Agir man mi gyud diha bukid man na nya dayon Napoy dagat, oy. facing the dagat. Medyo mingaw-mingaw maning dapita. Nay 41 ka flood control projects mas diha. daghan pa man siyang flood control project kaysa Mandawi nga pirmi ning bahaon basig di lang ta kabantay no. Malabuyok 3.41 flood control projects gikan sa 2022 to 2025 o kamo mga taga Malabuyok Ronda 34 Dumanog 32 Consolacion 28 la pangitaan ninyo asa ning 41 3.3 billion diha sa Malabuyok sa Ronda 2.6 billion with a B Dumanog 2.2 billion Consolacion 2 mga over 2 billion pesos nya for lagi na it leaves us wondering partner for a town nga far from the city unya dayon medyo Pero basin sa unheard. dog di man tataga dito nang basig moawas ang tubig sa dagat mopadung ngadto sa kuan. Oy kumuha. Kana ba lang munisipyo niya danya dagat ba ya dayon? Dili na flood control, tsunami control na wa may tsunami control diri. Takam sa to. Uy, ayo sa ng tsunami kay ang tsunami ka naman ang mutubo ang waves. ka Wala may dagat. tsunami masud diha kay naman na nagatubang Sa sa tanyon Negros. o bitaw. So basin sa nisaka ang tubig wa ta kibaw ba? Tibita sus. tagad nagpuyo didto. So tanaw lang ninyo diha basta kay mo na inigawa sa lista ngano kuno mas dako pa og nakuha nga projects ang kining mga lungsod diha sa south compared sa mga dagko nga syudad sama sa Lapu-Lapu ug Mandawi Buong gani ko City. kay kanang Carmen bahaon man na wa man gay na appeal diri. Tinuod. Walay Malabuyok, Carmen. Ronda. Dumanog taga ko katuner ba ning hometown ni Kirante sa sir ning gipang atiman kay taga dito ba siya. Konsolasyon. Di na din mo baha di ay. O takibaw. Pamang ko kabantay pod konsolasyon.
Wa mo diha traffic control project dira mayor kay murag traffic mo kay na inyo ha diha. Mandawi, kani at gamay ra kunong Mandawi moingon ning congresswoman sa Manday punaan tani kay lupig tis Malabuyok daghan kay sa Malabuyok. Malabuyog na partner is a 5th class town with 20,000 people. So, unya bahaon man sila. Bitaw. Bahaon man. I don't care if 20,000 ra kung nay baha. Deserve nila ang 41 projects from 2022 to 2025. Diba? Nga pila ni ka billion, 3 billion. So, paita. Mo lagi na lagi. Bahala mo dira basta kay nay baka ato gyud ning atimanon. Sao man na ron kadako na to problema ana ay. So, mao na siya partner. Baha, problema sa baha. Nagkagubot tungod sa baha. Ug sa kuan. Pili lang ka asang baha, baha sa bulsa or baha sa yuta. Baha sa bulsa unta to. Okay ra kung di magbaha akong bulsa oy kay kita ka na. Ato sang konsensya bahaan sad kana kung napay konsensya ha. Yun sa man imong opisina dito partner. Sa Sa imong opisina. table dito nay pareha nato ka mga cash nga blinoke sa mga tagmanlibo. Katong kuan sa Ordinary DP. day ra normal ako no to sa DPWH sa ilahang district kato. Nibumbay ako kung ano man nga idalon ang cash sa inyo ha nga cheque man ang bayad. Bitaw sa gobyerno Di ba na pwede din i-encash? ay. Cheque man ang imbayad sa mga kontrata kunya Tinuod, di sa cheque. agi ang kwarta ninyo. So ang Direct pangutana to the nganong naabot contractor. ninyo ay. Unsa Your guess is as good as mine. Pumpa ni Senator Lacson nga kayo na po yung connect the dots mo ko no. connect the dots. Kapa Nga. Ay hinaot unta nga pangkuan pero sus ako mutuo ba gyud ko no nga kanang walay dautan nga motunhay. Nya kanang mga inana siguro you are enjoying it now. Please remember na sometimes ang sukli dili anha ninyo kundi anha sa inyong pamilya. Sa inyong pamilya. And kung di man sila maluoy partner no magakita aning mga maglabang in town sa mga baha, wade through flood waters, na mga uban mga estudyante pa in town kagahapon dunay video sa mga estudyante nga na-trap in town atong bahaon nga river. Of course that could have been a flash flood, but who stops you from implementing mga projects in these mga flood prone areas or flash flood prone areas? To me, moderate your greed. Kaya man So, na every now and then, greed. moderate your greed. Kaya di man na malikayan, kanang by nature, kanang Gusto greedy jud man ka. ang tao. We want things, no? But to me, moderate your greed because it is not the money that is the root of evil, but the love of money that is the root of evil. So, kanang okay lang, kontento lang ta, makakauntag lami every now and then, One foot by 1 foot lang good ayaw tong 4 by 6. Di madaan ang ko ano kanang sobra ra pod ayaw pod kay akong nabantayan so far kanang mga tao nga kanang makalitan sa kwarta mas manubra ang kwarta tends to end up ruining themselves. Kay they already start wa naman sila ilingaw daghan naman sila kwarta so they do other things na magbisyo na. So then balik ra gyapon nila. Sige. Nya on that note sa one partner Sawan. Wala tayo yung oras. Kasi padangat ang giandam na Tatay Dodong, na yung pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Ang pagtulunan bahin sa mga anghel magbalantay. Adunay ligkong sukaranan sa Biblia. Kay sa Mateo 18:10 nagingon, matkunin ninyo nga dili kamo magtamay bisan usan ining mga gagmayng mga bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atuwa kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Dini si Jesus mismo nagmatuod sa pagkaana sa mga anghel nga magbarantay nga nagtanaw sa kabataan. Sa Salmo 91:11 ngadto sa 12 nang ingon usab, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisan asa ka paingon. Bayawon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato nga imong mga tiil. Ang mga anghel
gisangunan sa Ginoo nga mobantay kanato. Kini mao ang doktrina kabahin sa tradisyon sa simbahang Katoliko. Ang ato mga anghel magbalantay, mugiya ug manalipod kanato batok sa mga dautan. Mga igsoon, mao kani ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa ngalan sa Man, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, salamat kayo nga kami imong ipabantayan sa among mga anghel. Busa sa mga panahon nga ana kami sa kalisdanan, kami musalig labang nga kami dili gyud nimo pasagdan pinagi sa mga magbalantay anghel nga niya kadang. Kining tanan namong ipangayo pinagi sa mong bugtong anak ng Jesucristo. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Michael, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita tayo balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.